Simulan ang taon ng tama. Pag-aralan po natin ito. Ang version ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia, Ilang Revised Tagalog Popular Version at New King James Version. Maraming tao, maganda ang simula, pero pangit ang pagtatapos. At may mga tao namang pangit ang simula, pero ang ganda ng pagtatapos. Pero mas maganda sana kung maganda ang simula, maganda rin ang pagtatapos. Spiritual heart check tayo ulit mga kapatid sa unang araw ng bagong taon. Ang tamang spiritual na simula ay nagbubunga ng matibay na spiritual na pagtatapos. Kapag sinimula natin ang taon na nakatuon sa Diyos, focused, tapat sa pagsunod, yung faithful tayo, at namumunga kay Kristo, fruitful. Kapag sinimula natin ang taon na ganyan, mararanasan natin ang tunay na pagbabago, tunay na layunin, at kasapatan ng buhay na nasa Panginoon. Napapansin nyo rin po ba ito na tuwing bagong taon, maraming tao gumagawa ng New Year's resolution. Mas magiging healthy na daw. Mas magiging disiplinado na. Mag-aayos, maglilinis ng kwarto o kaya ng bahay. Or mas magiging maayos or aayusin ang buhay. Hindi na magiging magastos, mag-iipon na, aayusin na yung mga sirang relasyon sa iba. May bagong pag-asa, may bagong mga plano, may mga bagong pangarap, may bagong motibasyon sa buhay. At ibang mga tao pa nga po, talagang nangangako sa kanilang sarili na magiging iba itong bagong taon. Mas maayos kumpara sa nakaraan. Mas matalino, mas mapagmahal. Bagamat ang mga resolutions at panibagong pagsisimula ay pwede nating tingnan bilang biyaya at pagkakataong ipinapahintulot sa atin ng Diyos dahil marami din naman pong mga tao hindi na umabot ng bagong taon. At salamat sa Panginoon, naririto tayo sa pasimula ng taon. Ngunit ang human resolution po o yung pagpapasya ng tao, alalahanin natin na nakadepende lamang yan sa tao. Kaya mas mainam po, mas mabuti, mas tiyak kung aasa at magtitiwala tayo sa pagbabagong mula sa Diyos. Hindi lamang human resolution kundi divine transformation. Nakadepende hindi sa tao, kundi nakadepende sa Diyos habang nananatili kay Kristo. Kaya nga po sa mga pag-aaral or sa ibang mga observations, yung mga tao daw po na gumagawa ng New Year resolutions, kadalasan daw po ilang linggo lang, o kaya ilang mga buwan lang yung lilipas, wala na yung resolution. Balik na ulit sa dati. Ito yung problema ng marami. Masigasig sa simula, pero matamlay sa dulo. Maganda ang pasimula, pero not so good yung ending. Bakit po? Dahil hindi spiritual yung pundasyon. So, ang tanong natin sa ating sarili ay hindi ang ano ang magagawa ko ngayong bagong taon. Or ano ang mabibili ko, saan ako makakapunta, o kaya anong tagumpay ang makakamit ko. Hindi po yan. Hindi po ganyan ang tanong na sasagutin natin, kundi bilang mga mananampalataya, ang tanong po ay ano ang kalagayan ng ating puso sa harap ng Diyos. Hindi po paramihan ng pera, hindi pagandahan at pagwapuhan ng mukha at katawan, hindi paramihan ng tagumpay sa mundong ito, kundi palaliman ng relasyon sa Panginoon habang lumalakad sa buhay na ito. Kaya kung nais nating maging tama ang buong taon, kailangan tama yung ating pagsisimula sa presensya at sa kalooban ng Diyos. Na kung tama yung ating focus at tapat tayo sa paglilingkod sa Panginoon, tayo po ay nagiging mabunga. Ang unang katuruan sa atin ay maging nakatuon. Ituon ang puso sa mga kalooban ng Diyos. Focused. Sino ba yung bida o pangunahin sa buhay mo ngayong bagong taon?
Napakahalaga nito na kapag kaalam natin ang kalooban ng Diyos, at ang kalooban ng Diyos na yon, yung ang priority natin sa buhay, nauunawaan natin Diyos muna ang una, at Diyos ang higit kanino at sa anumang mga bagay. Kapag kakalooban ng Diyos ang priority sa ating buhay, naunawaan po natin kung ano yung layunin natin sa buhay. Isa sa mga mahirap kalaban sa buhay Kristiyano, hindi lamang po pag-uusig, hindi lang din po paghihirap o kaya pagdududa sa atin, kundi isang mahirap na kalaban ay distraction. Hindi natin na itutuon ang ating puso sa kalooban ng Diyos. Hindi natin na ifo-focus. Mabilis tayong ma-out of focus. Kadalasan marami sa atin hindi agad napapansin na dahan-dahan napapalayo sa kalooban ng Diyos. Unti-unti nagiging abala sa maraming bagay sa buhay. Dumarami yung responsibility, puno na yung schedule, bago mo pa mamalayan, yung puso natin nakatuon na o nakafocus na sa daily pressures. Hindi na sa kalooban ng Diyos. Nawawala na yung Diyos muna ang una at Diyos muna ang higit sa lahat ng bagay. Dati, pagising sa umaga, mananalangin, magbabasa ng Bible. Ngayon, iba na. Pagising sa umaga, kadalasan ginagawa, magbubukas agad ng social media. Mag-update sa Facebook, mag-scroll sa TikTok, magbabrowse sa Instagram. Nawawala na yung focus. Iba na yung priority ng puso. Paalala mga kapatid, kung ano man ang pinagtutuunan mo ngayon ng pansin, kung ano yung pinagbubuhusan mo ngayon ng lakas, ng oras, ng panahon at maging ng pera mo, yun po ang magdidikta kung ano ang magiging resulta ng bukas mo. Kung gusto nating simulan ng tama itong bagong taon, sisimulan natin ito sa isang desisyon at pagpili kung sino ba ang una sa ating puso at ano ba talaga yung pangunahin sa ating buhay. Sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, Mateo chapter 6 verse 33, "Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo." Sa talata pong ito, binibigay ng Panginoong Hesus yung pinakapundasyon ng isang pusong nakatuon sa kalooban ng Diyos. Yung salita ditong muna or first, hindi lamang po tungkol yan sa sequence, yung pagkakasunod-sunod, kundi tungkol iyan sa priority. Ang utos dito, hanapin muna. Seek first. Isang aktibong paghahanap. Isang intentional na pagpili na unahin ang kaharian at ang katuwiran ng Diyos. Na ang kaharian at katuwiran ng Diyos ang magiging sentro ng buhay sa pang-araw-araw. At tiniyak dito ng ating Panginoong Hesus na kapag nakatuon yung ating puso sa kalooban ng Diyos, sa kaharian at katuwiran ng Diyos, sabi dito, all things shall be added to you. Hindi ito pangako ng kayamanan or hindi ito pangako ng kasaganaan. Ito ay sapat na pagkalinga ng Diyos habang tayo ay naglilingkod sa kanyang kaharian. Ang Diyos po handang magkaloob ng ating mga pangangailangan. Damit, pagkain, matutuluyan, iba pang mga pangangailangan sa buhay, handang magkaloob ang ating Diyos. Mga kapatid, sa paghahanap sa kaharian at katuwiran ng Diyos na ipinag-uutos dito, ito ay hindi lamang kung kailan natin gusto lang. Sabi dito, hanapin muna, seek first. Ito ay hindi kung kailan lang tayo libre. Ito ay hindi lang kung kailan natin gusto o nararamdaman. Ito ay lagi dapat sa isip natin. Ito ang priority ng buhay natin. Hanapin muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Sa sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, ang paalala niya para hindi tayo mabilis ma-distract sa mga bagay sa mundong ito. Kasi ito pala yung priority sa buhay. Hanapin muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Ang bilis nating ma-distract. Ito yung payo ni Apostle Paul na mababasa natin sa Colossus chapter 3 verse 1 at 2.
kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. So tayo po ba ay tunay na kasama sa mga muling binuhay na kasama ni Kristo? Kung kasama tayo, ito daw po dapat. Seek those things which are above. Set your mind on things above. Bilang mga Kristiyano, iba na daw dapat yung hinahabol-habol natin. Bilang mga tagasunod ni Jesus, iba na yung iniisip at hinahanap-hanap mo. Dati kung ang hinahanap-hanap natin pera, trabaho, o kaya palakpak o paghanga ng mga tao, dati yon. Kung dati tagumpay na galing sa sanlibutan ito yung hinahanap-hanap natin, dati yon. Pero kung si Jesus na yung hari, kung si Jesus na yung Panginoon at tagapagligtas ng puso at buhay natin, nababago na tayo. Naiiba na yung priority natin. Nababago na yung mga hinahangad natin. Naiiba na yung mga gusto natin. Kung tayo po ay mga muling binuhay na kasama ni Kristo, naiiba na din yung mga hilig natin. Nababago na yung mga desires natin. Nagiging makadiyos na yung mga decision mo sa buhay. Yung mismong klase ng pamumuhay mo ay may kabanalan, nagiging mapagpakumbaba, nagiging mapagmalasakit sa iba, nagiging mapagpatawad. At hindi na puro material na bagay lang, na pera, kayamanan, kasikatan, sariling ambisyon, hindi na po mga pansariling kagustuhan, yung focus sa buhay, nababago na. Sabi po dito sa Hebreo chapter 12 verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Fixing our eyes on Jesus, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Ibig sabihin, si Jesus ang susundan natin. Si Jesus ang tutularan natin. Na anuman yung pinagdaanan ni Jesus, yung pagpapakababa niya bilang tao, yung naranasan niyang paghihirap sa krus, yung pag-uusig sa Kanya, sa lahat ng pinagdaanan na yon, nakatuon ang puso ni Jesus sa kalooban ng Amang Diyos. Ibig sabihin nito, tayo din po bilang mga tagasunod ni Jesus, nakatuon yung ating paningin kay Jesus, nababago na yung mga gusto natin sa buhay. Nagiging katulad na ni Jesus. Again, dati, paramihan ng pera ang gusto. Ngayon, iba na. Paramihan na ng kaluluwang maakay sa biblikal na pananampalataya. Dati, padamihan ng awards, padamihan ng promotions, maging sa social media, padamihan ng likes. Ngayon, iba na. Paramihan na ng nababahangginan ng salita ng Diyos. Paramihan na ng mga taong natutulungang mapalapit sa Diyos. So, naiba na yung ambisyon. Naiba na yung mga gusto natin sa buhay kapag nakatingin tayo kay Jesus. Question. Ano ang hinahanap mo sa buhay? Ano ang dinidesire mo sa buhay? Pakinggan po ninyo, itong nakasulat dito sa Psalms chapter 27, verse 4. Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon na aking hahanapin, na ako'y makapanirahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng mga araw ng aking buhay, upang mamasdan ang kagandahan ng Panginoon at sumangguni sa kanyang templo. Isang bagay ang hiniling niya. Isang bagay ang hangad niya. One thing. Isipin po natin itong buhay nitong psalmist. Kung ano ang hinihingi,
Ano ang hinahanap at hinahangad niya? No? Sabi niya, ang makapanirahan sa bahay ng Panginoon. Ang mamasdan ang kagandahan ng Panginoon. Hindi po natin sinasabi na pabayaan na natin yung mga bagay-bagay na meron tayo. Magpapatuloy pa din naman. Pero iba na yung focus natin. Para sa ating buhay po, halimbawa, estudyante ka ngayon, mag-aaral ka pa din ng mabuti. Kung naghahanap buhay ka o nagnenegosyo ka, gagawin pa din naman natin kung ano yung mga ginagawa nating mabuti. Pero ngayon, iba na yung focus natin, hindi na para sa sarili lang. Iba na yung desires. Hindi na para sumikat, hindi na para magkamal ng yaman, hindi na para masabihang magaling, hindi na para masabihang matagumpay, kundi para na sa kaharian at katwiran at kaluwalhatian ng Diyos. Hindi na hinahangad, hindi na priority, at hindi na iniibig yung mga bagay na nasa sanlibutan. Unang Juan chapter 2, verse 15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. So, sa pagsisimula ng taon, hinihikaya tayo na ituon ang ating paningin kay Jesus. Hanapin ang kaharian at katwiran ng Diyos. Hindi na po yung mga bagay na nasa sanlibutan. Kung tayo nga po ay muling binuhay na kasama ni Kristo, alam na natin kung saan itutuon yung ating puso. Na ang priority na ay ang kalooban na ng Diyos. Uunahin na po yung relasyon kay Kristo. Uunahin mo na yung pagsamba sa Diyos. Uunahin mo na, priority mo na yung salita ng Diyos. Uunahin mo na yung mamuhay ng may kabanalan. At priority mo na din po yung kaligtasan ng kaluluwa ng iba. So, naiiba na yung focus, naiiba na yung desires. Hindi naman po masama yung magtaglay ng layunin at pangarap sa buhay. Pero nagiging masama yung mga yan kung yan na lamang yung mas inuuna, kung yung mga bagay na lamang na yan yung mas pinapahalagahan kesa sa Diyos at sa kalooban ng Diyos. So, hindi puro kayamanan sa sanlibutan. Hindi puro tagumpay at kasikatan sa sanlibutan. Kung yung ating mga puso po nakatingin kay Jesus, makakapamuhay tayo ng tama. Hindi perpekto. Ang pamumuhay ng tama ay hindi laging sagana, hindi laging maginhawa, pero anuman po yung mangyari, anuman yung sitwasyon, nakatuon sa kalooban ng Diyos. So saan ba natin ibinababad, kinukonsumo yung lakas, yung oras at pati pera natin? And saan nanggagaling yung influence sa buhay natin? Baka nasa internet, baka nasa social media, baka wala sa Biblia. So, heart check. Ano ba yung ginagawa natin sa buhay? Para ba yan sa kaharian ng Diyos? Ang Diyos ba yung inuuna natin? O baka ang inuuna natin ay ang sanlibutan? Simulan natin ang bagong taon na nakatuon sa kalooban ng Diyos. Diyos muna ng higit kanino man. Kaharian at katwiran muna ng Diyos bago yung ibang mga bagay. Si Kristo muna at ang kanyang katawan bago ang anuman. Kaya mag-aral ng Biblia. Manalangin lagi. Huwag pabayaan ng mga pagtitipon. Focus. Huwag papatangay sa mga distractions. Kundi ituon ang puso sa kalooban ng Diyos. Kapag tama yung ating tuon, kapag tama yung focus natin, susunod dyan yung katapatan sa pamumuhay. Ito yung ikalawang punto sa ating aralin. Maging tapat. Piliin ang katapatan kaysa sa kaginhawahan. To be faithful. Ang magtatagumpay sa dulo ay kung sino yung tapat sa Panginoon. Hindi paramihan. Hindi palakihan ng mga ginagawa, kundi pagiging tapat sa ginagawa para sa Diyos. Ang pagiging tapat po, iyan yung kahit walang nakakakitang ibang tao, nagpapatuloy pa din
sa paglilingkod sa Panginoon. Sa unang Korinto chapter 4, ito sa verse 2, bukod dito, kailangan sa mga katiwala na sila ay matagpuang tapat. Ang paalala dito, tayo po ay mga katiwala, mga stewards. Lahat ng meron tayo, buhay natin, lakas, oras, talento, kayamanan, anuman. Hindi pala talaga yan tayo yung totoong may-ari. Mga katiwala lamang tayo. Ngayon, ang kailangan o required o requirement ay matagpuang tapat ang mga katiwala. It is required. Kailangan sa mga katiwala na matagpuang tapat. Ang katapatan ay pagpapatuloy sa paglilingkod. Pagpapatuloy sa paggawa ng mabuti kahit walang ibang nakakakita. Kahit hindi na-appreciate, kahit hindi na-recognize, kahit hindi napapalakpakan ng mga tao, nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti. Mahirap po yung matagpuang tapat. Mahirap yan, nakakapagod. Maging faithful. No? Minsan boring, minsan nakakawalang gana, minsan nakakapanghina. Ganon pa man, kailangan bilang katiwala, matagpuan kang tapat. Gumawa ng tama, tumulong sa kapwa, gumawa ng mabuti kahit kakaunti yung gumagawa ng mabuti. Faithfulness. Sabi dito sa Galatia chapter 6 verse 9, at huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Yung pananatiling tapat, merong kalaban eh. Ito ang pagkapagod. Yung kalaban ng pagiging faithful, pagkapagod, panghihinawa, grow weary. May mga pagkakataong andali nating sumuko. Andali nating madistract. Ang tingin natin parang wala namang nangyayari. Para bang nagiging tapat naman tayo pero parang wala lang. Pero sabi dito, for in due season, sa takdang panahon ay mag-aani tayo. Yung katapatan, hindi yan pagtigil. Ang katapatan, hindi yan pagbitiw dahil hindi pa natin nakikita yung panahon ng anihan. At ang katapatan po, hindi base sa nararamdaman or decision or emotion. Ang katapatan ay isang desisyon. Hindi nakabase sa pakiramdam. Hindi nakasandal sa panlabas na sitwasyon. Ang katapatan ay desisyon na sumunod sa Diyos anuman yung mangyari. Kaya nang sinasabi ni Josue sa mga Israelita. Basahin po natin itong Josue chapter 24 verse 15. Ngayon, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog, o ang mga Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila ay inyong tinitirhan, ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Choose for yourselves this day sino ang inyong paglilingkuran, whom you will serve. Ang pagiging tapat po, pagpili. Desisyon, araw-araw. Pagising sa umaga, pipiliin ba nating maging tapat sa Panginoon? Or iba, yung paglilingkuran natin? Choose for yourselves this day whom you will serve. Ang pagiging tapat, hindi ito emosyon na dumarating na lang. Ang pagiging tapat, paninindigan, anuman yung mangyari, kahit maging ang kapalit, sarili nating comfort, sarili nating kaginhawahan. Sabi dito, ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. So, desisyon, pagpili. At sa atin pong pagdedesisyon na maglingkod sa Panginoon, ano ba yung hinahanap ng Diyos sa atin? Hindi hinahanap ng Diyos na perfect tayo. Yung pagiging perfect natin, hindi yun nire-require ng Diyos. Ang hinahanap niya, pusong tapat sa mga sumusunod na aspeto. Tapat sa panalangin, hindi lang, nananalangin tayo, hindi lang kapag may kailangan tayo, kundi open communication, palagi nagkikipag-ugnayan sa Diyos. So, tapat sa prayer. Tapat sa pagsamba. Hindi natin pinababayaan yung ating mga pagtitipon.
Tapat sa paglilingkod, isa pang aspeto yan. May sigasig. Hindi yung matamlay, hindi yung patulog-tulog na paglilingkod. Hindi paputol-putol na paglilingkod. At tapat sa kabanalan. Namumuhay na bukod sa sanlibutan. Namumuhay na malinis para sa Diyos. Yan yung mga aspeto na hinihingi sa atin. Hindi yung pagiging perfect. Ang hinahanap sa atin, pusong tapat. Tayo ba ay madalanginin? Hindi ba tayo nagpapabaya sa pagsamba? Hindi ba tayo nagpapabaya sa paglilingkod? Tapat ba tayo sa kabanalan? Hindi perfect, pero tapat. Consistency over convenience. Kahit pagod, nananalangin pa rin. Kahit may problema, nagtitiwala pa rin sa Diyos. Kapag may tukso, tumatanggi. Kahit walang nakakakita, sumusunod pa rin, naglilingkod pa rin. Bakit natin yun gagawin? Dahil alam po natin, nakikita ng Diyos ang bawat paglilingkod natin. Maging yung mga sakripisyo natin, nakikita yan ng Diyos. Hebrew chapter 6, verse 10. Sapagkat ang Diyos ay hindi masama. Hindi niya kaliligtaan ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal, gaya ng ginagawa ninyo ngayon. So, ang Diyos hindi masama, hindi madaya, hindi unjust. Lahat ng paglilingkod mo, pagtitiis kung meron, pagsasakripisyo kung meron, lahat ng pagpili at pagdedesisyon mong manatiling tapat kaysa sa sarili mong kaginhawahan o comfort, hindi yan kaliligtaan, hindi yan kalilimutan ng Diyos. Kapag tayo po ay nakafocus sa kalooban ng Diyos at tapat sa paglilingkod sa Kanya, natural po na susunod ay ang pamumungang maka-Diyos. Ito po yung huling punto ng ating aralin. Number 3, maging namumunga. Mamuhay nang nakikita si Kristo sa buhay mo. Fruitful. Sa pagsisimula po ng bagong taon na ito, hindi lamang tayo maging busy o masabihang mabuting tao, kundi totoong maging namumunga. Sa agriculture po, kapag ang isang halaman o isang tanim o isang puno hindi namumunga, wala siyang saysay kahit gaano pa yan kalago na puno or halaman. Ganon din sa buhay Kristiyano. Yung ating pananampalataya dapat may ebidensya. Basahin natin itong John chapter 15 verse 5. Ang nagsasalita dito ay ang Panginoong Hesus. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Tinuturo dito ni Jesus kung paano magkakaroon ng bunga. Ang manatili sa kanya o abides in Him. Paalala po na ang bunga, ebidensya ng kaligtasan. Ang manatili kay Kristo, ang dahilan ng bunga. Hindi po yung bunga ang dahilan para manatili kay Kristo. And ang sanga, hindi naman tayo yung sanga, hindi gumagawa ng sarili o lumilikha ng sariling bunga. Kundi ang sanga kumukuha ng sustansya mula sa puno. So ngayong pagsisimula ng bagong taon, ang challenge sa atin, huwag tayong humiwalay sa source o sa pinagmumulan. Huwag tayong humiwalay sa puno. Kung hiwalay tayo kay Kristo, yung ating mga pagsisikap, magiging tuyot, magiging walang halaga. Wala tayong magagawa ayon dito. Ngunit kung tayo po nakakabit sa Kanya at si Jesus ay nananatili sa atin, ang magiging natural na resulta niyan, tayo ay nagbubunga ng marami. Ngayon, ano yung bunga na yan tinutukoy dito? Hindi ito kayamanan. Hindi yan pera. Hindi yan mga material na bagay. Hindi mataas na posisyon o kaya mataas na kalagayan sa lipunan. Hindi yan yung bunga. Hindi ganung bunga yung pinag-uusapan diyan, kundi pagbabago ng ating pagkatao. Katangian ng tunay na nakakabit kay Kristo. Basahin natin itong Galatians chapter 5, verse 22 at 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan,
pagtiyatiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Ang bunga po dito, singular. Hindi sinabing mga bunga, na subalit ang bunga ng Espiritu. Hindi sinabing mga bunga. Ibig sabihin, ang lahat ng katangian na yan, dapat makita sa atin bilang isang packaging. Ito yung character profile ni Jesus. So, ito din dapat yung nakikita sa atin. Kapag ang isang tao po nakatuon sa kalooban ng Diyos, tapat sa paglilingkod sa Diyos, dahan-dahan po, unti-unti po yung nababago yung sarili, nababago yung ugali. Kapag ang isang tao nakatuon sa kalooban ng Diyos, tapat sa paglilingkod sa Diyos, may pagbabago sa kanyang ugali. Mula sa pagiging mainitin yung ulo, tungo sa pagiging mapagtiis, mapagpasensya. Mula sa pagiging makasarili, tungo sa pagiging may kagandahang loob. May pagbibigay, may malasakit sa iba. So, nababago. Kung dati, mainggitin, nababago, nagiging may kagalakan para sa tagumpay ng iba. Mula sa espiritu ng laman, tungo sa patnubay ng espiritu ng Diyos. Hindi yan din panlabas lang. Hindi lang din pakitang tao lang. Hindi lang masabing relihiyoso siya, umaattend sa church, mabuting tao sa panlabas, hindi ganon, kundi buhay na nagbabago dahil totoong may relasyon kay Kristo, totoong nakakabit kay Kristo. Kalawang Korinto chapter 5 verse 17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Yung mga lumang bagay ay lumipas na. At tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Ang pamumunga po, nagsisimula sa isang bagong pagkatao. Pagiging bagong nilalang. A new creation. Kung nais nating simulan ng tama itong bagong taon, iiwanan natin yung mga lumang ugali, yung mga lumang mga bagay. At ang tunay na kay Kristo, nakikitaan talaga ng bagong paraan ng pamumuhay. May bunga ng Espiritu. Sabi sa Mateo chapter 7 verse 20, kaya't makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Ilang mga halimbawa ng mga bunga na mababasa natin, lalo na sa New Testament. Pag-ibig sa kapwa, pagtitiis, yung kabanalan, yung pagpipigil sa sarili, yung pagiging ilaw sa paligid sa mundo. So ano-ano yung mga katangian at ano-ano ang mga katuruan ni Jesus na makikita sa pamumuhay mo. Ano-anong katangian at mga katuruan ni Jesus ang nakikita sa ating pamumuhay. Sa pagpasok natin sa bagong taon, hindi po sapat na narinig lang natin yung mga mensahe mula sa Biblia. Hindi sapat na naririnig lang natin yung salita ng Diyos. Kailangang hayaan nating maitanim ito sa kaibuturan ng ating puso at hayaang magbunga sa ating pamumuhay. Gamitin po natin ang mga tanong na ito bilang salamin. Now, number 1, ano ang tunay na prioridad ko ngayong taon? Sa pagsusuri natin sa ating mga sarili. Ang kaharian ba ng Diyos ang priority ko o yung aking sariling ambisyon? Alalahanin natin na walang sino man sa atin makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. So ano ang tunay na prioridad ng ating buhay ngayong taon? Number 2, nakikitaan ba ako ng katapatan sa Diyos? Tapat ba ako kahit sa maliliit na bagay? Nananatili ba akong tapat kahit wala nakakita? Sa pag-aaral, sa paghanap buhay, pakikipagrelasyon, pakikipagkapwa-tao? Number 3, may bunga ba ang aking pananampalataya? Nagbabago ba yung aking ugali? Nagbabago ba yung aking pananalita? Natandaan po natin, yung pananampalatayang walang gawa, walang bunga, patay. Pananampalataya. So, may bunga ba ang iyong faith?
Nawawala na ba yung masasamang bisyo natin? Nawawala na ba yung dating masasamang asal natin? Number 4, may nadadala ba akong kaluluwa kay Kristo? Ibig sabihin, nagliliwanag ba tayo para makilala ng iba ang Panginoon? Masigasig ba tayong nagdi-disciple, nag-aanyaya, nag-aakay, nagsishare ng gospel? Ang tanong na ito, para sa bawat isa sa atin ito. Tayo po ay tinawag para maging ilaw at asin. Ang isang pinakamataas na uri ng pamumunga ay ang makitang may mga tao po na nakakakilala sa Diyos dahil sa ating patotoo. Muli po, kung nais mong simulan at nais mong tapusin ang bagong taon ng tama, maging nakatuon. Ituon ang puso sa mga kalooban ng Diyos. Ito yung divine focus, nakatuon. Number 2, maging tapat. Piliin ang katapatan kaysa kaginhawahan. Ito naman yung faithfulness. Maging namumunga, number 3. Mamuhay ng nakikita si Kristo sa buhay mo. Fruitfulness. Hindi magiging perpekto itong parating na bagong taon. Maaring may mga pagsubok tayong madaanan. Maaring may mga kalungkutan, luha tayong maranasan. May mga sitwasyon pa na maaring hindi natin agad maintindihan. Pero kapag kasama natin ang Diyos at tayo ay nasa Panginoong Hesus, magiging matatag, magiging makahulugan, at magiging puspos ng biyaya ang ating buhay. Mga kapatid, habang tinatanggap natin yung challenge sa atin para sa bagong taon, huwag nating kalimutan yung pinakamahalagang katotohanan. Yung ating kakayahan na maging nakatuon, na maging tapat, at namumunga, hindi po yan nagmumula sa sarili nating pagsisikap, kundi magmumula yan sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kung nakikita nating mahina tayo sa mga aspeto at halimbawa at katuruan ng Panginoong Hesus, huwag tayong mawala ng pag-asa. Lumapit tayo ng may pagtitiwala sa trono ng biyaya. Ang Diyos na nagsimula sa atin ng mabuting gawa, siya rin pong maglulubos nito hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo. Ang bagong taon ay bagong pagkakataon, hindi para patunayan yung ating sarili sa Diyos, kundi para lalo tayong tumugon sa kanyang pag-ibig at biyaya. Simulan po natin ang taon na hindi takot na sumunod, hindi takot na maglingkod, kundi simulan natin ang taon sa pagtitiwala sa Diyos na siyang makapangyarihang gumagawa at kumikilos sa atin ayon sa kanyang mabuting kalooban. Ano man yung ating haharapin, sa Diyos tayo manalig. Sa Kanya tayo kumapit. At sa Kanya tayo magtiwala sa buong taon, sa buong buhay natin. Simulan ang taon na nakatuon sa kalooban ng Diyos. Nananatiling tapat, nakatiwala, at namumunga sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Dito po, mararanasan natin ang tunay na pagbabago, tunay na layunin, at mararanasan natin ang kasapatan ng buhay na nasa Panginoon, at ang lahat po para sa kaluwalhatian ng Diyos. Simulan ang bagong taon at tapusin ng tama. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga kapatid. Hanggang dito po ang ating aralin. Tayo po ay muling manalangin.